Hi guys! Welcome back! It's Chris. Bagong ligo ako at alam nyo na nakapag-skin prep na ako kaya medyo nag-glow na ang ating balat. Because in this video, tayo po ay mag-uusap tungkol sa isang makeup brand na kaka-discover ko lang. Sobrang unique nitong makeup brand na to. Even the products themselves. Kaya kung gusto nyo malaman kung ano yung pag-uusapan natin, make sure that you subscribe to the channel and also push the bell for notifications. The brand is called Lila Pouch. It's a Korean makeup brand. Alam nyo na fan talaga ako ng K-beauty kaya sobrang excited ako na ma-try ito. Tapos eto yung full line nila ng mga makeup products. At kung mapapansin nyo, di ba, nakalagay sila sa sachet. And alam nyo ba, naku, nung natanggap ko to, sabi ko, wow, ang cute-cute naman nila. Tingnan nyo naman. Nilagay ko siya dito sa aking makeup bag. Ayan sila ho. Etong mga makeup na to na nasa sachet na tawag ay Lila Pouch, available po siya sa @TJJ Shop sa Instagram. Believe it or not guys, eto na yung full line nila. Ayan na, sobrang ang liliit lang. Para silang mga sample sizes, no? Pero they sell each pouch, if I'm not mistaken, for 160 pesos lang. Now, isa-isahin natin kung ano yung mga products nila. Sa category ng skincare, meron silang, ayan, nose pack. I'll skip on this one kasi gusto kong makita kung matatakpan ba nitong mga makeup na to yung aking, alam nyo na, blackhead and large pores. Kaya, I will just feature this in one of my vlogs. Yung susunod ay sunscreen. This one, ipapahid ko sa mukha ko kasi kailangan ko to. Mamaya kasi lalabas ako. Ang cute niya, oh. Ang liit lang nung kanyang sungot. Tapos, yung formula nung kanyang sunscreen ay hindi ganun kalapot. Hopefully, wala tong white cast. Ay, ang ganda! Ang dulo sa mukha. Ay, gusto ko yan. Ba't gano'n nakasashay lang? Gusto ko ng full bottle nito. Wala bang full size to? Ang sarap sa mukha. Ayun na nga bang sinasabi ko, oh, diba? The more I put on my skin, mas lalong nagiging maputi siya. Pero if you just blend it out with the warmth of your hands or your fingers, medyo mawawala naman na yung puti na hatid ng sunscreen. Ganda. Meron siyang parang mulberry na scent, parang ganun. O may prutas. Yung susunod is the BB Lila Pouch BB Cream in the shade 21. This is the part where I get nervous kasi hindi ko alam kung ito ba ay sasang-ayon sa aking skin tone. Kasi 21, sobrang puti nun. Okay, ganyan yung shade niya. Ayan siya. I can tell right off the bat na this is going to be a very, very light BB cream. So, iniisip ko, ilalagay ko na lang siya sa center ng mukha ko para makakalusot. Kasi, I've been taking great care of my skin, kaya kahit papano, hindi ko kailangan masyadong maraming pinapahid to even out the skin tone. Nakakalusot kasi wala masyado tayong bumps and blackheads. Ayan. Okay, hindi ko na siya ilalagay sa buong mukha ko, ha? Pero maglalagay ako dito sa aking eye area. Para yan na lang din ang maging concealer ko. This one has SPF 50. Ito rin may SPF 50. So, pag pinagsama ba sila sa aking mukha, magiging SPF 100 na ba yung mukha ko? Matatakot na ba yung araw sa akin? Sabi niya, naku, hindi na kita sisinaga na araw. Walang pang contour, kaya magko-contour ako using my favorite na Colorette Contour Tint. It's untraceable. Parang hindi totoong naglagay ka ng contour. Yung bang natural lang na tumangos yung ilong mo pagising mo sa umaga. Kasi when you turn like that, and teka, let me just blend it up. When you turn, ayun o, hindi nyo nakikita yung linya. O, diba? Okay, let's do the other side. There, I just did a light contouring para kahit papano naman may dimension pa rin yung aking mukha. Naglagay tayo ng contour sa cheeks at saka dito sa ilong. Tapos now, let's move on to the next Lila Pouch products. Meron silang dalawang klase ng pangkilay. Yung tinatawag nila na brow cara. Yung isa parang pang blonde hair. Yung isa naman pang dark hair. So, I think I'm going to use si PEBO2. Ayan, yung itsura niya po. Kikita niyo ba? This is still a little too light for my eyebrows because I have like jet black hair. So, nakakatakot. Paano ba to? Sige nga, subukan natin.
brown. Nope. Okay, it's not gonna work. It's way too brown for me. Okay, now let's move on to the next product. Maglalagay muna ako ng lip balm para ready tayo maglagay ng mga lip tint mamaya. Well moisturized ang ating lips. So, eto. Ay, ang cute! Nalalagyan! Hindi lang ako sure kung magic lipstick to kasi yung wand niya kulay pink na. Okay. But might as well. Let's give it a go. Ang cute naman niya. Ay, oo nga. May pagka-magic lipstick ang dating. Parang lip oil ang feeling niya. And the more you do this, mas lalo siyang nalulusaw. Tapos mas nakikita ko yung hint ng pink. Tapos yung amoy niya may pagka-petroleum jelly na mabango. Parang ganun. Ngayon naman, pag-usapan na natin yung kanilang mga eyeshadows. Ang cute ng eyeshadow nila. Nakalagay din sa pouch. Ayan sila. Mga eyeshadow na cream type siguro to na naka-wand. And ang amoy niya, amoy normal na liquid eyeshadow. Etong shade na una kong isa-swatch is PSO2. Kita niyo ba there? Ooh, very liquidy. Ayan siya. This one naman is PSO3. Tingnan natin. Nakikita niyo ba? Ayan siya. Ay, para siyang lipstick. Yung kulay, ang ganda. PSO1. Dapat pala ito yung nasa umpisa. Okay. Kasi 1, 2, 3 sila. Ayan siya. Ayun. Ayan po sila si number 1, number 2, and number 3. Ang ganda nitong kulay na to. Bet ko siya. Ang problema ko lang, ano to? Does it dry matte? Or what does it say dun sa kanyang pamphlet? Let's see. Tutuyo naman pala siya pero hindi ganun kabilis. So, ibig sabihin, it's very forgiving kung sakali magkamali ka, mabe-blend out mo pa rin siya. Dahil dyan, gamitin na natin si PSO3 sa aking mga mata. Ito yung pinaka-dark. And I'm just going to apply this directly dito sa aking mata. Para talaga siyang lipstick, no? Uso ba tong kulay na to ngayon? Hindi ako sanay ng ganito ka-pink. Kasi yung ganitong sobrang pink na kulay, parang ini-expect ko siya sa lips. Pero try natin ilagay sa ating mga eyelids. Ito. Tapos, let's blend out using our fingers. I don't know how to feel about this eyeshadow. Sobrang, ano siya, yung very light. Almost parang mousse type nga yung feeling niya pag pinahid. And, hindi pa siya nagsiset. Medyo kailangan pa niya ng time, ng space, mapag-isa. Pero hindi ko na patatagalin yung pag-iisa niya. Papatungan natin itong number 2. Tama ba itong naiisip ko? Let's see if putting another eyeshadow will move the product. This one I like. Labas natin ang glitter. Ipakalat ang glitter. It's been 10 minutes since I swatched the product sa aking kamay. And unfortunately, the product is not long-lasting. Ayan, no? Nabubura siya. Ay, nako. Para lang mapahaba ko yung buhay ng aking eyeshadow, I think I have to set it with a loose powder. So, very, very light lang. Patungan natin. Para hindi pa rin mawala yung shimmer-shimmer niyang ganyan. Ito naman yung itsura ng eyeliners nila. May dalawang shades. Merong brown at saka black. Nung nakita ko yung itsura ni brown, it's like super brown talaga. Nagbago isip ko. Parang mas maganda siguro kung si black na lang. Tingnan natin si black. Pareho sila ng consistency ng eyeshadow. Paano yun? Ayan o. Kinakabahan ako. Tingnan natin. Kamusta naman? Because I rarely line my eyes with an eyeliner like this. Medyo kailangan ko pa ng konting takip. Kasi yung maliit na takip is a little too challenging para sa aking malaking kamay. While I wait for that to dry, I'm just going to curl my lashes para ilagay naman natin yung mascara nila.
Nag-set na yun nasa kamay ko, and ngayon, subukan natin. Ayan. Pag sobrang makapal, maglilibag siya. Yun yung brown. Pero si black, hindi siya natanggal, oh. Smudge-proof siya, pero hindi siya waterproof. Madali siya natanggal ng wet wipe. Let's finish up the eyes using their mascara. They say that this is smudge-proof. Tapos, hindi rin siya flaky and clumpy. I'm going to choose the black one over the brown one because alam na natin yan. Ang mga brown nila ay may pagka-red at saka very, very light brown, ano? Sige, buksan natin si black. Ito medyo bumaba ng konti yung curls ko. Pero maganda sa kanya, naghihiwalay yung aking mga lashes. Tapos nakita nyo, nagkaroon ako ng bottom lashes. Oh, ang cute. Yun naman na maganda kapag medyo regular yung formula niya. Yung hindi waterproof. Mas maganda niyang nakocoat yung mga maliliit na buhok. I'm gonna go back to the number 1 na eyeshadow para maglagay dito sa baba. Para kahit papano, magkaroon ng definition yung aking inner corners. Ayan, o, diba? Meron silang 5 lip tint na I will also use sa aking lips. And let's swatch all of them. Let's start off with number 1. Kita nyo ba? Sobrang Vice Ganda pink itong number 1. Si number 2. This is Jolly Spaghetti Red. Si number 3, mukha siyang, ay, maganda siya. O, diba? Mukha siyang ketchup. Si number 4, yung texture at saka consistency niya, parehong-pareho dun sa eyeshadow. Ay, maganda. So, may pagka-old rose ang itsura niya sa packaging. But it's really dark when you apply it. And I think I am going to be using number 3. Parang nagka-clash ata yung orange at saka yung pink ko na eyelids. Kamusta naman yun? Now, let's see kung magli-leave ba siya ng tint. Ayan. Meron. Very, very light lang. Para naman dun sa mga mahilig sa matte finish, meron sila nung matte. 1, 2, 3 ang shades. This is number 1. Number 2. And number 3. Wow! This one I like. Number 3. Para maging balanse yung look kasi may glitters na tayo dito. Tapos, very shiny na yung skin ko. Let's opt for the matte finish para sa lips. And si number 3 yung gagamitin ko. It has dried. And now, tingnan natin. Transfer proof ba? Parang may powder siya na nasa ibabaw. Now, let's talk about my final thoughts tungkol kay Lila Pouch. Are they worth it? Okay bang performance niya? Or, una sa lahat, gusto ko yung idea niya. Okay siya, maganda yung packaging, naka-sachet. Hindi yung isang buong lalagyan yung may product. Andito lang siya, nasa gitna lang. Ayan, kung nasan yung wand. Para naman sa presyo na 160, may mga products dito na parang hit or miss. Yung iba dito, okay, maganda siya para sa presyo. Yung iba naman dito, sayang yung 160. And now, I'm going to share with you my favorites among the Lila Pouch na mga makeup products. Okay? Sunscreen, thumbs up siya. Okay yung performance niya. It gives me that Korean glass skin na finish sa aking balat. It's a good base. Si BB cream, hindi ko siya gusto. Kasi nag-gray siya sa mukha ko. Maliban pa doon, it's way too light for my skin tone. Si Brow Cara, okay sana siya. Kaso kasi kulay itim yung buhok ko. So, hindi nag-work sa akin. Even yung darkest shade nila. Sa mascara, waterproof kasi talaga ang gusto ko. Hindi ako fan ng mga regular formulas. Lalo na oily skin ako. Tapos yung humidity. Pero, gusto ko yung ginawa niya sa lashes ko na, alam niyo yun, parang ang nipis lang nung coat niya na mukhang natural lang siya. Si eyeliner, obviously, si brown, it's a no-no for me kasi ang bilis niya natanggal. But this one, okay yung kanyang product. It stays on even if it's not waterproof. Yung eyeshadow nila, hindi siya smudge-proof. So, it will not last all day. Pero maganda naman yung itsura nung dalawa. Ito, yung may glitters. Itong mukhang lipstick, not really a big fan of it because it appears gray dun sa eyelids ko nung nilagay ko siya.
But it's a different story pagdating sa kanilang mga lip tints. Yung lip tints nila, okay, fan ako nito. Maganda yung itsura niya. Maganda yung paglapat, very moisturizing, and it's very easy to apply. They're matte lippies, okay yung texture niya, okay yung formula niya. Powder lips na literal talaga siya. And last but not the least, ito yung pinakagusto ko, yung lip balm nila. It feels like a lip oil, tapos meron siyang hint of pink, tapos ang juicy niya tingnan sa lips. Ito, gusto ko to. So in conclusion, si Lila Pouch, it's nice, it's an experience, it's almost like a challenge kasi mga nakasashay yung nilagay ko sa mukha ko, diba? Oh. But it's a hit or miss pagdating sa kanilang mga products. Ang magaganda talaga is yung pang lips nila. So kung gusto nyo subukan, I would suggest that you go ahead and try their lip products. Again, you can purchase these at TJJ store. If you're interested, I will put their link down below. Get to know me on a personal level by watching the vlogs, hashtag the JK Vlogs, and I'll see you again next time. Bye!